Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang mga prodigy sa bawat generation sa Naruto series, kung saan maging itong si Jiraiya ay nabanggit nga na every generation ay merong tinatawag na prodigy. Ano nga ba ang tinatawag na prodigy? So sa pagkakaintindi ko, no, correct me if I'm wrong, sa pagkakaintindi ko, pag sinabing ang prodigy, ito yung mga bata na ipinanganak na gifted or sabihin na natin na bata pa lamang sila ay nagtataglay na nga sila ng outstanding quality or exceptional qualities and abilities. So, maaaring sa Shinobi World, pag sinabi ang prodigy, ito yung mga ninja na bata pa lamang nagtataglay na ng galing, talino at lakas sa pagkikipaglaban. Kumbaga bata pa lamang ay genius na sila at meron nga silang pinapakita ng exceptional abilities and qualities. Marami man tayong mga kilalang malalakas na ninja sa Naruto universe throughout the years. Kaya naman, bata pa lamang ay tinuturuan na sila ng mga techniques or ninja skills para nga maging ninja. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, may mga ninja talaga na talagang kahit sa murang edad pa lamang ay nagpapakita na sila ng kakaibang lakas. Kaya naman, sa video ito, pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang mga prodigies in each generation sa Naruto universe. So itong ang babanggitin ko guys ay based nga sa research ko. Feel free kung gusto nyo pong kumontra. So ang una ay ang Old World Era o yung era ni Rikudo Sennin. Sa erang ito ay ang sinasabing prodigy ay si Indra Otsutsuki, ang isa sa anak ni Hagoromo Otsutsuki. Sa anime, ipinakita na highly skilled siya sa taijutsu katulad ng kanyang ama. Siya ay nagtataglay ng special powerful chakra at equally large reserve. Siya rin ay very precise sa chakra manipulation. Bukod nga dyan, bata pa lamang si Indra ay nakilala na siya ng kanyang mismong ama bilang prodigy dahil na rin sa namana nga niyang kapangyarihan, talent at strong genes. Siya rin ay mayroong great aptitude sa kahit anong skill or study na ina-apply niya. Dagdag pa dyan, namana rin niya ang mata nga ng kanyang ama at powerful chakra nito. Pati ang spiritual energy ay namana rin nitong si Indra sa kanyang ama. Maging ang mga followers ni Hagoromo ay kakaunti lamang ang pag-aalinlangan na si Indra ay ang successor ni Hagoromo. So ano guys, pabor ba kayo na during this time ay si Indra ang prodigy? So dumako naman tayo dito sa susunod na era, during War State Era. During this time or generation, ang sinasabing ang prodigy dito ay si Tobirama Senju. Si Tobirama Senju ay anak ni Butsuma Senju at kapatid ng unang Hokage na si Hashirama Senju. Siya rin ay ang ikalawang Hokage ng Konoha. Kinonsidered siya bilang prodigy dahil sa siya ay nakapag-create ng maraming teknik kung saan ang teknik na ito ay talagang napakalalakas. Ang ginawang ito ni Tobirama ay talagang ang walang makakapantay. Katulad na lamang ng Shadow Clone at syempre pati ang Edo Sensei ay naimbento nga rin itong si Tobirama Senju. Bukod dyan, naging prodigy at genius din siya dahil pagdating sa military strategy, halos utak niya ang ginagamit niya dito. Bukod dyan, maging si Madara ay kinonsidered siya bilang quickest shinobi in the world after ni Hashirama at ni Madara. Si Tobirama din ay ang sinasabing contrast nga kay Hashirama Senju. So sa era na ito ay hindi minention si Hashirama as a prodigy. So what do you think guys? Tama ba ito? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. Pero bago yan, pakinggan muna natin itong ang susunod. Ang post-warring state era o ang panahon kung saan ay natapos na nga ang digmaan. Kung saan ang sinasabing prodigy dito ay si Hiruzen Sarutobi
Opo, it's Hiruzen Sarutobi. Siya ay isang natural prodigy kung saan ay tinagurian nga siyang God of Shinobi. Ang kanyang galing ay ang siyang dahilan kung bakit sa murang edad siya ay hinirang bilang isang Hokage, na kung saan ay direkta nga siyang pinili ni Tobirama Senju ang ikalawang Hokage. Siya ang sinasabi ngang pinakamalakas na ninja sa kanyang angkan. At bukod dyan, sinabi din na siya ay ang pinakamalakas na Kage during his lifetime at maituturing na the strongest Hokage in history. Bukod nga dyan, ay nagawa nga din niyang ma-master ang lahat ng nature transformation jutsu. Tinatawag nga din siyang The Professor dahil nga sa na-master niya ang lahat ng shinobi combat at alam din niya ang iba't ibang siling teknik tulad na lamang ng Reaper Death Seal. Ang susunod naman ay ang panahon ng Second Shinobi World War o ito yung panahon nga nila Jiraiya, kung saan sinasabing ang prodigy dito ay si Orochimaru. Si Orochimaru ay isang exceptional shinobi at na-recognize nga bilang one of the strongest to ever exist. Siya ay tinaguri ang most sheer aptitude bilang isang natural prodigy at ang pinakamagaling sa kanyang generation. Bukod dyan, siya rin ay may malakas na abilities at kung mapapansin, ginugol nga niya ang kanyang buong buhay sa pag-create nga ng bagong jutsu or pag-enhance nito. Ang susunod naman ay ang panahon naman ng post-Second Shinobi World War o ito nga yung panahon nga nila Minato, kung saan ang sinasabing prodigy dito ay si Minato Namikaze, ang ika-4 na Hokage. Noong nag-aaral pa lamang siya ay sinabihan nga o tinawag bilang smart ninja. Hindi ito may pagkakaila dahil siya ay nagtataglay ng greatest score kumpara nga sa mga academy student. At mas naging magaling pa siya noong hinawakan na nga siya ni Jiraiya at eventually siya ay naging ang pinakabatang Kage. Bukod dyan, magaling din siya mag-isip ng strategy. Siya rin ang nakaimbento ng Rasengan at nagawa nga din niyang mapataas ang level ng kanyang flying Raijin. Ang susunod naman ay ang Third Shinobi War era o yung panahon nga ni Kakashi, ni Obito at ni Rin. Ang prodigy this time ay si Kakashi Hatake. Siya ay isang prodigy na nakamana ng skills ng kanyang ama, ang Konoha's White Fang. Si Kakashi ay isa sa strongest shinobi ng Konoha. Siya rin ay nakatanggap ng maraming mga parangal. Siya rin ay nakakitaan ng highly advanced skill noong bata pa lamang siya, na siyang naging dahilan ng mabilis nga niyang pag-angat sa ninja ranks. Bukod nga dyan, siya rin ay naging jonin sa edad na 10 at naging Anbu sa edad na 13. Naimbento nga din niya ang Chidori at siya rin ay nakakopya ng 1,000 jutsu. Ang susunod naman ay ang post-Third Shinobi World War, kung saan ang sinasabing prodigy sa panahon na ito ay walang iba kundi si Uchiha Itachi. Si Itachi ay isang genius at talented shinobi kung saan ay consistent ang pagpapakita nga niya ng kanyang skills at prowess beyond the years. Bukod dyan, effortless din niyang natututunan ang mga bagong jutsu kahit na simpleng obserbasyon lamang ang kanyang ginagawa. Mabilis nga ding tumaas ang kanyang ninja ranks. Bukod nga dyan, sinabi nga rin ni Obito na kahit na si Itachi ay pinapahina ng kanyang sakit at kahit na inabsorb na nga ni Sasuke ang kapangyarihan ni Orochimaru, kayang-kaya pa rin siyang patayin ni Itachi kung gugustuhin nito. Ang susunod naman ay panahon naman nila Naruto, kung saan ang sinasabing prodigy sa era na ito ay si Uchiha Sasuke. Katulad ng kanyang kapatid na si Uchiha Itachi, si Sasuke din ay na-recognize bilang natural prodigy kung saan siya ay graduate nga na top sa class sa academy. Pati si Kakashi ay nagkaroon nga ng high impression sa kanya noong naganap ang bell test. At bukod dyan, nagawa nga din niyang makipagsabayan sa laban sa mga malalakas na ninja tulad na lamang ni Haku at ni Gaara.
At ngayong adult na siya, kahit na naputol ang kanyang kaliwang braso, ay hindi pa rin nabago ang kanyang galing pagdating sa pakikipaglaban. Bukod dyan, si Sasuke rin ay nagtataglay ng high analytical skill at strength. Hindi lang yan dahil kayang-kaya nga din niyang makapag-develop ng maraming variants ng Chidori, katulad na lamang ng Chidori Spear at marami pang ang iba. So yan nga ang maaaring mga prodigy in each generation ng Konoha. Pero kung kayo ang tatanungin, sino kaya ang mga prodigy ng each generation para sa inyo? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!